Pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas. Gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan. Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sinumang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan, si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso sa kaban ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taumbayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas. At ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa iilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, may we know the President's reaction to the violence that happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang? Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa nasabi ni Secretary Remulla earlier to get to the bottom of the mess? Muli, nasabi na rin po ni Secretary John Vic Remulla, pati na po ni PNP Chief, acting PNP Chief, General Nartates Jr. kung ano po ang dapat na gawin. Maaring hindi ito mangyayari isang beses, pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, wag na po sila ulit magtangka. Ma'am, just a follow-up question. Maliwanag po yung naging panawagan dun sa mga legitimate rallies. They want accountability. They want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being drafted or put in place to make sure that the President heeds the call of the public to have concrete measures against corrupt actors? Binuo po ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa maaaring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Kung meron pong kasama mga politiko rito, dapat pong sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso at dapat na managot. Sunod, Chanel Salazar, DZXL. Good afternoon po, Yusek. May ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po naaresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito at plano po bang papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbestigahan pa po ito. Pangalawa, sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at saka si Mendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old, at maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment at makikita po na alam nila ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na enforce ng anumang penalty na ipapataw ng korte. At maaari lamang itong isagawa kapag umabot na po sila sa edad na 21 years old. Sunod po, Maricel Halili, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Although it was mentioned already earlier that the President stayed in Malacanang yesterday, may we know who was with the President while he was monitoring? Ano pa po yung naging activities niya kahapon? Whole day po ba siya sa Malacanang lang? Sinabi na nga po kanina ni Secretary John Vic na siya ay nasa secured place sa loob ng compound at kung sino man po ang mga kasama niya ay hindi na natin muna ito masasabi. At opo, maghapon po siya nag-monitor. And may we know kung ano-ano na po yung activities ni PBBM today? Back, business as usual na ba siya? Opo, nagmamonitor na po siya dito sa Bagyong Nando at babanggitin ko na po ang kanyang statement. Nakatanggap tayo ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya ukol sa Bagyong Nando. Malalakas ang hangin na nararanasan ngunit sa ngayon ay hindi pa malakas ang ulan. May mga isinasagawang preemptive evacuation at tinutugunan agad natin ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. Mahigpit nating minomonitor ang sitwasyon at nakaalerto ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng tulong saan man at kailanman kinakailanganin or kakailanganin. Yan po ang mensahe ng ating Pangulo. Sorry, ma'am, last na lang. Does the President plan to visit NDRRMC or meron ba siyang mga private meetings today?
Ngayon, ang sa ating pagkakaalam ay dadalaw po siya sa NDRRMC at abangan na lamang po natin. Salamat po. Sunod, Chloe Hafana. Good afternoon po, Yusek. With public unrest rising, what is the plan to protect domestic and foreign investment from reputational risk? And what assurances can the palace give to investors that corruption risks are being addressed effectively, especially after the president's pronouncement po during his SONA that foreign investors should go to the Philippines? Well, anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the president is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects, kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Thank you, ma'am. Sunod, Christian Yasores, DZMM. Magandang hapon po, Yusek. You mentioned kanina na open kayo dun sa possibility na baka maulit-ulit yung mga protesta kahapon. Ano po ang marching order ng Pangulo sa mga law enforcement agencies kung sakaling mag-spill over in the coming days or weeks yung mga ganong type po ng protesta na nangyari kahapon? Gayun pa rin po, handa pa rin po ang ating kapulisan, handa po ang administrasyon sa mga ganyang klaseng laban, at hindi po patitinag ang ating Pangulo sa mga ganyang threats. Sunod, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, lilihis lamang po ako ng konti. The PCIJ came out with a report that shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the COMELEC do its job. Investigate. And if the evidence points to the president, sinasabi ho niya, there should be no sacred cows in this investigation, even if it eventually leads to him? The president is willing to be investigated. Thank you. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, sinabi niyo po sa interview niyo kahapon na kahit matamaan yung administrasyon ni President, he opened this probe in the spirit of accountability. So is he willing to submit himself to the ICI? Should he be probed for the 20 million he got from the contractor na donor po niya? Opo, matapang po ang Pangulo at alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Sunod mula kay Evelyn Quiroz, Pilipino Ngayon. Good morning, Yusek. Sa mga investigasyon po sa Senado at sa House of Representatives, parang lumilitaw po na si Congressman Saldico po ang parang contact point sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? Si Mr. Saldico, si Representative Congress, opo. Saldico. Sa ating pagkakaalam, wala po sa ngayon. Tatanungin natin ang Pangulo kung may alam siya. Pero sa ngayon, wala po tayong nalalaman na anumang impormasyon patungkol siya. Kung sakali po ba ay pwede po bang willing ang Pangulo na parang mag-reach out naman po kay dating Speaker Martin Romualdez na siya pong Speaker nung panahon niya na pabalikin na po sa bansa para magkaroon po ng linaw ang mga investigasyong ito? Sa ating pagkakaalam, meron na pong binigay na order si Speaker D, House Speaker D, na siya kailangan ng bumalik in 10 days. So, nandun na po yung utos. Hindi na po kinakailangan ng Pangulo ang mag-utos dito. Si Congressman Saldico naman ay under po kay House Speaker. At kung hindi po siya tumalima sa 10 days, sa tingin niyo po ba may criminal liability po ba ito? Anong liability po ni Congressman Saldico?
Thank Kung you po. criminal liability sa hindi niya pagbalik, wala naman po tayo nakikita mag-aaring criminal liability. Pero baka maaari niya pong sapitin ang nangyari kay Congressman Teves. Kung yun po ang magiging aksyon ng House of Representatives. Sunod mula kay Michelle Gilang, All TV. Good afternoon po, Yusek. Naipahayag po ng Pangulo na kaisa niya ang mga Pilipinong nagprotesta laban sa katiwalian at korupsyon kahapon. Sa tingin po ng palasyo, ano po kaya yung dahilan bakit may grupo pa rin na ginustong may intention na sunugin ng Malacanang? Merong gustong kumuha ng power. Yun lang. At gustong sirain ang magandang nagagawa ng Pangulo at sirain ang Pangulo sa mata ng ibang tao. Okay. Thank you.